Okay, alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo, hatid po sa atin ng Balitang Pinoy TV at ating gagawa ng reaksyon at opinyon. Ito po ang title, nagulantang ang lahat dito. Grabe, shocking to, kakapasok lang, breaking news. Hala, alas ni Bato. Ay nako, ito na. Hindi kaya itong pagtatalaga kay ombudsman may kinalaman sa pagpapadala sa dahig kay General Bato? Wala lang, naisip ko lang baka kasi may ganun, no? Pero syempre, bago ang lahat, mag-ingat nga pala yung mga ibang kababayan natin dyan dito po sa Mindanao dahil grabe yung lindol, 7.6 ba? Something like that, napakalakas at may mga aftershock na halos hindi nalalayo sa ganun kalakas na lindol. Kaya ingat po tayo dito sa amin kasabay pa nag-brown out, ano? Kaya ingat-ingat sa mga kababayan ho natin diyan. Syempre, hindi ho namin kailangan ng 20 pesos na bigas dito, nagbebenta, Okay na kami kay BP Sara at sa mga ibang hindi magbebenta at magbibigay. Pero doon sa 20-20, pakiusap lang, huwag kayo pumunta rito. Yung bigas nyo parang low quality pa, tutulong na lang, ibebenta pa. Yun. Hindi naman sa namimili, no? Pero okay na kami dito sa mga taga Davao. Simulan na po natin. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Salamat, Fiber ni Juan, Sir Brens. Huwag mo muna akong zingilid. Ganun lagi, no? Okay, play na ho natin. Niloloko natin ang taong bayan nito. So baluktutin lang natin ang batas, wag nating babaliin. Baluktutin lang. If it will fit us, it's bending the law. If it fits the Dutertes, it's breaking the law. Ganon. Pag confidential funds ni BP Sara, that's breaking the law. Pag confidential funds ni Bongbong Marcos, Deadma. bending the law. What? Malupit. Wala nga, hindi nga natin nababalitaan na iimbestigahan yung yung mga confidential ng iba. Lahat puro BP Sara. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang tao ngayon hindi na po mga ob-ob. Pero dun sa mga, ewan ko dun sa kabila siguro. Dito kasi sa amin, nalalaman namin bakit laging Duterte lang ang puntirya ninyo? Hindi ba kayo nahihiya? Kalalakin yung mga tao, tas babae lang kalaban ninyo. Iya. No? Tayo. Ang lupit mo, boying. Pero kasi this is very serious. Naku, malapit na. Malapit na ang katapusan ng mga magnanakaw sa Pilipinas. So ito na, may isa pang testigo. May tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw na Uy, ano yun? Ma-assure. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, pag-usapan muna natin itong best friend ni Bongbong Marcos bago natin puntahan itong patungkol sa korupsyon ni Marcos na kilalang-kilala na sa buong mundo. At marami pa po tayong i-discuss. Pero ito muna. Gusto ko makita nyo to. Naku, matindi po ito. Nakakatawa ito. O ano sabi? Sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Yo! Para naman tayo nagloloko, Base lang ho sa pagkakaintindi ko. Sometimes you bend the law, pero you don't break the law. Ano ba yan? Basta, may tayo sa English Sa pagkakaintindi ko, babaliin mo pero hindi mo naman sisirain. Ano pong pagkakaiba nun? Gumamit ka lang kasi ng word na bend. Tapos broke. Magkaiba nga, pero halos iisa lang din ang ibig mong sabihin nun. Bend the law, pero hindi bubrok. Sige. Ito, abogado, pinaglaruan na yung salita. Ano? Kaya nga You bend the law, pero you don't break the law. So, kasi pag sinabi mong yung bend the law, hindi mo siya mabibiyak. Hindi mo Pinaiyak ko siya, pero hindi naman siya lumuha. Gulo, ang lugo-lugo. Ang ating, ano ba naman yan? Bakit kasi ganito? Ay, nako. Paano na lang kung may kausap kang mga anga-anga, tapos, oo nga, hindi naman talaga niya sinira, binend lang. OMG.
only in the Philippines. Siya mababali. I-bend mo lang, konti lang. Ha? Sa salita, ang tawag namin dyan, sa mga kalalaki, hindi po ito kabastusan na, but this is reality. Oo. Ano sasabi? Ang ibig sabihin nito si Bongbong Marcos, walang tuduhan. Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang. Pwedeng pabaon kahit ulo lang. Patungo sa tenga. Shout out, sir. Abadon. Mula sa liig pa ibaba. Pwedeng pabaon kahit ulo lang. Kung kininanamat apo, parang ganun no? Ganon din yun. Inulo-ulo mo eh. Di ba? So, hindi niya babaliin ng batas. Babaluktutin lang from this. So, yan ang Secretary of Justice natin dati. So, anong difference ng babaliin lang ng konti doon sa parang binroke mo na rin? Naman, parang may mga magsasalita matatalino, hindi naman talaga totaling binali. Binend lang ng konti. Hey! Only in the Philippines. Babaluktutin ang batas. Okay lang yun. Huwag mo lang baliin. Babaluktutin ang batas. Yaan din ang ombudsman natin ngayon. Naku, nakakatakot. Pagka ganyan ang nakaupo. Sige, tuloy. Yun naman na malinaw doon. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending Yung mga kausap naman niya, oo. Ay, naka. the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Pwede mong within the boundaries. Within the Parang ruler lang yan. O halimbawa, may ruler ka. Gusto mong sukatin tong mic. Ibibend mo lang ng halimbawa. Yan, yung mic. Ang size niya, halimbawa, hanggang dito. Para lang hindi malaman nila yung totoong size, kailangan na igaganyan mo. Para yung pinaka-size niya, konti lang o mas mahaba. Ito, yung mic. Ito yung haba. Bendalo, yung ruler, ganyan. Ewan ko ba. Sakit sa bang, sir. Ako yan, di ba? Within the bounds. Within the bounds of law. Within the bond. So, binaluktot mo lang yung batas. Teka, ito, talong. Yung katulad sa kaso ng anak mo, na nahulihan, na nagpadala ng droga, at ngayon ay biglaan na lang na, di umano. Yan yung sinasabi ng Ang bilis, di ba? Ang bilis. taong bayan na bigla na lang nawala. So, yun ay hindi breaking the law. Bending the law. Sabi. Ano pa yung ano? Ano yung bending the law? Yung pinasok ng compound ng KOJC ng 5,000 pulis at nagstay doon ng 16 days at sinabi ni Bongbong Marcos na wala namang pumasok na may baril pero may baril at wala naman silang search warrant pero nag-search sila. So yun ay bending the law. Bending dalo din. Base lang naman sa pag-unawa natin. Actually hindi tayo kumakalaban sa gobyerno. Ang sa atin lang, may nakikita kasi tayong mali, kaya po nagre-react tayo. Sa paningin natin, mali, bendalo, pinasok nila yon. No? Yun kesyo wala pa namang napatunayan yun pagkakaalam ko. Pero ang daming mga lespo na humuli doon. Samantalang yung mga kurakot, yung mga nangungurakot na kumuha ng mga hundreds of billion, wala hong nangyari. Lumipad, umalis, pabaya, bye-bye. Ganun pala kadami yung lespo natin, yung mga kapulisan, yung depensa at opensa ng kapulisan natin nung hinuli nila si Kibuloy, 'di ba? Pero hindi pa kayang gawin ito doon sa tinuturo na may billion, no? Ang galing. Panalo, gabi. Hindi yung breaking the law. Yung bang ibig mong sabihin? Yung pagkidnap kay PRRD. Yun ba? Isa rin yun. Hindi, kahit in-explain na po nila, hindi ko pa rin maintindihan. Hindi naman sa kinakampihan natin yung Duterte, pero hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit, paano nagkaroon ng koneksyon ang Interpol, ICC, papuntang Dahig. Hindi nga Hindi na wala na nga jurisdiction. Tapos malalaman natin parang pinuntahan pa ata ngayon ni Trillanes. Anong ginawa ni Trillanes doon? Nag-hi? Hello? Ganon? Chinek? Oh my G. Yun po mga kapatid, ang mga nangyayari dito sa ating gobyerno ngayon na hindi na natin alam kung hanggang saan papunta itong bending dalo. Kinalulungkot ko pero hindi naman natin kinakalaban. Sana po magtrabaho yung mga bagong upo. Wag naman agad puro Duterte ang inyong target.
yung ngayon ang kailangan ho natin. Hindi, meron kasi akong nakikita, kailangan daw, anong tawag dito, buksan yung ibang kaso dati, ganyan-ganyan. Oo, pwede naman. Pero ito sobrang bigat ng balita na kailangan pong merong managot. Ilang buwan na ba ang lumilipas, wala pa rin. Mas inuna pa yung vlogger na nagsalita ng bogo. Or ano ba yun, headshot, something like that. Pero may nakita tayo na tinutukan ng Relba si Bato, parang medyo kaparehas din yung style ng ganun eh. Kasi parang pagbabanta sa buhay siguro, kaya dinakip yung nagsabi na bogo si PBBM, tas may araw, parang headshot, something like that. Oo nga naman, siguro baka mali yun. Pero bakit yung kay General Bato, ganun din, tinutukan din, parang inedit din. Bakit yung tahimik sila? Yon. Kaya ang laging masasabi natin dito, only in the Philippines. Huwag natin kakalimutan mag-like mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down. Yeah. Sana yung outro natin mga kapatid. Lagi po natin alalahanin, dun po tayo lagi sa tama. Huwag tayong masisilaw sa mga kung anong sinasabi lang ng mga bias media.